Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dulang Love and Memories. Napilitan akong makisabay kay Sunny. Nang tinakot ako na may ni-rape at pinatay na babae doon. At nang nasa madilim na bahagi kami, ay sinamantala ang pagkakataon. Nahawakan ang iba't ibang parte ng katawan ko. Wala akong nagawa. Kaya nang tumawag si Rene na nobyo ko, ay sinabi ko na sa lalong madaling panahon ay mamanhikan na. Pero hindi pa sila handa at wala pa daw ibon. Minsan ay isinama ako ni Sunny at sinabing kakain kami. Sunny, bakit mo ko dinala rito sa motel? Anong gagawin mo sa akin? Mahal kita, Mirna. Kaya dinala kita rito. Dahil ayaw kong may makikita sa ating gagawin. Gusto kitang parigayahin, Mirna. Huwag, Sunny. Huwag mong gawin sa akin ito. Mirna, nakakabaliw ang iyong ganda. Kaya hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sunny, Mirna. teka muna, Sunny. Sandali lang. Bakit mo ko tinulak? Natatakot ako, Sunny. Baka kung ano ang mangyayari sa akin kung itutuloy mo ang iyong plano. Huwag kang matakot, Mirna. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan dahil mahal na mahal kita. Mirna. Sunny, Sunny. Donato, baka gabi na naman makauwi yung Mira na yun. Kaya mauna na tayong maghapunan. Sige. At, talagang gutom na rin ako eh. Ano ba yung niluto mong ulam, ha? Yang itlog na nasa lamesa. Ilalaga ko na lang para ulamin natin. Sige na. Ilaga mo na yan para makakain na tayo ng hapunan. At maaga akong gigising bukas dahil manghuhuli kami ng tilapia ng mga kumpare ko. Ganun ba? O sige, at ilalaga ko na itong itlog. Ay nako. Ano bang nangyari dito? Hindi pa naman nahawakan nahulog na. Baka naman may konting basag na yan. Kaya nung nahawakan mo Ano ba ito? nabasag. Bakit biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko? Ano kayang ibig sabihin nito, Donato? Naku, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Parang tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Ang mabuti pa eh. Sige na, iluto mo na yung kuhanitlog na yan at para makakain na tayo. Ngayon na nakuha mo na ang gusto mo sa akin. Kailangan na panagutan mo ko, Sunny. Oo, Mirna. Huwag kang mag-alala. Dahil pakakasalan kita. Pero hindi pa ngayon.
Dahil may binabayar na akong loan ko. Basta natapos ko yun, ay hihiram ako uli para magastos sa ating kasal. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka ako ay niloloko mo lang para di ako mag-alala na lolokohin mo. Pangako, Mirna, hindi kita lolokohin. Magtsatsaga ba ako na susunod-sunod sa'yo kung hindi kita mahal? Ayokong mawala ka sa akin, kaya ginawa ko ito sa'yo. Ano? Paano nang usapan namin ni Rene? Wala na kumukhang ihaharap sa kanya. Tawagan mo na lang at humingi ka ng dispensa na hindi na matutuloy ang pagpapakasal ninyong dalawa. Dahil ako ang nauna sa'yo. May nangyari na sa atin. Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin, Sunny. Dahil naibigay ko na sa'yo ang pagkababae ko. Wala na akong may pagmamalaki pa. Magtiwala ka sa akin, Mirna. Tutuparin ko ang pangako ko. Pakakasalan kita. Pamir na anak, ginabi kang masyado ngayon ah. Bakit? Saan ka ba galing ha? Teka, kumain ka na ba? Opo, inay. Medyo napagod po ako at nanghihina. Kaya gusto ko nang magpahinga doon sa kwarto ko. O sige, kung hindi ka nakakain, pumasok ka na lang dun sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Opo, inay. Sige po, matutulog na po ako. O sige. Bakit ganun ang kilos ni Mirna? Wala siyang kasigla-sigla. Parang nauupos na kandila. Anong nangyari sa kanya? Sana sabihin niya sa akin kung bakit ganun ang kilos. Alam mo, friend, nahuhulaan ko na pag ganyan ang itsura mo. Malungkot ka at parang ang bigat ng pasan mong problema. Tama ka, friend. Sa iyo ko lang ipagkakatiwala ang nangyari ito sa akin. Sana, huwag mong ipagsabi kahit kanino. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano naman ba yung problema mo? Sige, sabihin mo at makikinig ako. Kung kaya kitang tulungan, tutulungan kita. Ewan ko, friend, kung may magagawa ka. Dahil sa nangyari sa akin, hindi na may babalik ang nasira kong karangalan. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? At sino namang mokong ang sumira ng iyong karangalan? Ang bilis naman yan, ha? Wala akong nagaw sa lakas niya, Mina. Pero nangako na pananagutan niya ako. At hindi ko alam kung kailan. At naniwala ka naman sa pangako niya. Teka, sino ba siya, ha? Walang iba kundi si Sunny. At sinabi niya na hindi ako lulukuhin. Naku, friend, bakit ka nagtiwala sa kanya? Hindi mo pa alam ang tunay niyang pagkatao. Anong malay mo? Baka may asawa na siya, kaya'y hiwalay, o kaya'y may kalib-in. Oh, paano na yan? Hindi ko alam, friend. Hindi pa alam na niya na itay at inay ang nangyari sa akin. Kaya, dapat ko bang ipagtapat sa kanila ang ginawa ni Sunny sa akin? Kailangan pa? Mabuti naman at maaga kang lumabas, Mirna. Halika, samahan mo ako para ganahan akong kumain. Ha? Kakain tayo sa labas? Tapos, uwi na ako, ganun ba, Sunny? Maaga pa naman. Kaya
mamasyal muna tayo para maglibang. Alam ko na pagkatapos ng trabaho mo ay nasa bahay ka na at wala kang oras para mamasyal, di ba? Oo, Sunny. Siyempre, sapat lang sa amin ang sahod ko. Kaya hindi pwede nagagastos pa ako para maglibang lang. Talagang mapagmahal kang anak sa magulang mo. Hindi mo sila pinababayaan. Kaya alam ko na magiging mabuti kang asawa. Kaya may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ang gusto ko, mag-live-in muna tayo. Payag ka ba? Ha? Naku, Sunny. Sigurado na hindi papayag ang mga magulang ko. Dahil makaluma ang ugali nila. Dapat pakasal muna tayo bago tayo magsama. Basta, sikasuhin mo na lang ang pagsabi sa kanila. At sigurado na papayag naman sila. Parang hindi ko kaya na ipagtapat sa kanila na may nangyari na sa atin. Ako, baka magagalit sila at itatakwil nila ako. Dahil binigyan ko ng kahihiyan ang madinis na karangalan ng aming pamilya. Myrna. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Mirna, anak, alam mo may napapansin ako sa iyo eh. Parang lagi kang nanghihina. May sakit ka ba, anak? Ah, wala po, inay. Ewan ko ba kung bakit ganito ang pakiramdam ko? Wala po akong ganang kumain. Kung minsan, nahihilo ako. Ha? Ay baka lagi kang nagpupuyat at maselan ka ngayon sa mga ulam natin. Yung mga dating inuulam natin ay ayaw mo. Pwede bang sabihin mo sa akin ang totoo? Ha? Inay? May gusto akong sabihin sa iyo. Noon pa. Kaya lang, nag-aalala ako. At sigurado na magagalit po kayo ni Itay. Anak, kung ano man yang gusto mong sabihin, sabihin mo na. Dapat kong malaman kung may problema ka. Kami ang mga magulang mo at handa kaming tumulong sa iyo. Sana, Inay. Pakiusap po. Huwag muna ninyong sabihin kay Itay ang ipagtatapat ko sa inyo. Talagang hindi ko na kaya na di ko sabihin sa inyo. Sige, gusto kong malaman yan para gumaan naman ang iyong pakiramdam at maunawaan kita, mapayuhan kita. Alam ko na kayo lang ang makakaintindi sa akin, Inay. Baka kung ano pang gawin ni Itay, pag nalaman ang nangyaring ito, baka palayasin pa ako. Ha? Bigla naman akong kinabahan dyan sa sinabi mo na nangyari sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin, anak. Makikinig ako sa iyo. Ano ka mo, friend? Naghahanap ka ng manibalang na mangga? Abay, may ibig sabihin yan. Oo nga, friend. Gusto ko sanang magpasama sa'yo para magpa-check up. Para malaman ko kung ano itong nararamdaman ko eh. Ah, sige, sasamahan kita. Tingnan mo yan. Pati itsura mo. Namumutla ka. Ano ba talagang nangyari sa'yo, ha? May sakit ka ba? Hindi ko alam. Kaya gusto kong samahan mo ko sa doktor para malaman ko kung ano itong nararamdaman ko nga eh. Huwag mo sanang masamain ang itatanong ko sa'yo, ha? Ilang beses na ba kayong nagsiping ni Sunny? Sabihin mo sa akin. One friend, ilang beses na eh. Kaya ito, ilang buwan na akong hindi dinatnan ng buwan ng dalaw ko. Naku, kung ganun, friend,
ay maaring ikaw ay buntis na. At dapat na magpa-check up ka na. Ano? Diyos ko, Mina. Natatakot ako. Baka malaman ni Itay. Sigurado na sasaktan niya ako. Ano bang dapat kong gawin? Alam mo, friend, di mo naman kasalanan yan eh. Pinilit ka ni Sunny at tinakot ka pa, hindi ba? Kaya ang mabuti ay sabihin mo na sa inay mo para maipaliwanag niya sa itay mo ang nangyari sa'yo. Oo, friend. Ipinagtapat ko na kay inay at naunawaan niya ako. Pero di naman pwedeng ilihim ng matagal dahil mahalata rin kung lumaki ang tiyan ko. Hana, maipagtapat na ni inay sa tatay ko ang nangyari sa amin ni Sunny. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Donato, may ipagtatapat ako sa iyo tungkol kay Merna na ating anak. Sana huwag kang magalit dahil hindi naman kagustuhan ang nangyari sa kanya kundi sinamantala ang pagkakataon ng lalaking yon. Ha? Bay, ano bang ibig mong sabihin? Bay, sige na, ipaliwanag mo. Para malaman ko yung sinasabi mo kung anong totoo. Kahit sinabi ni Mirna na may nobyo na siya, ay pinilit pa rin ni Sunny si Mirna. Kaya may nangyari sa kanila. Ano? Ang walang hiyang yun. Talagang hindi siya mapagkakatiwalaan. At gusto mo niyang pakasalan si Mirna. Dahil kung hindi, baka ipakukulong ko siya. Ay, nako. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan, Donato. Dahil hindi natin kayang magbayad ng isang abogado. Kaya raw ginawa yun dahil ayaw niyang mapunta sa ibang lalaki si Mirna. Kaya ginamit ang lakas at tinakot si Mirna kung nagagabihan sa pag-uwi. Ang tarantadang yun. Baka nagpakita dito, baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Kailan daw niya pakakasalan si Mirna? Ang sabi, tatapusin mo na raw yung loan niya. Saka uutang uli para mapakasalan si Mirna. Kung gano'n, malalaman ng mga tao dito na buntis ng ating anak. Sabihin mo dyan kay Mirna na lumayo muna dito sa lugar natin. Kung nanganak na siya, saka na siya bumalik dito. Ayaw kong laitin tayo ng mga marites dito sa lugar natin. Sa lalong madaling panahon, ilayo mo muna yung anak mo sa pulis na yon. Dahil kung hindi, baka kung ano pang gawin ko sa pulis na yon. Kaya dapat manganak muna siya bago siya bumalik dito. Mamaya ay lalabas na sa opisina si Sunny. At sigurado, nayayain na naman ako sa Mikel. Sana, pumayag siya. Sasasabihin ko na magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Ang sabi niya, sandanin na lang at lalabas na siya. Kaya hintay ko na lang dito. Miss, pwede bang magtanong? Ha? Ano yun? Lerma? Ang kaibigan ko noong elementarya tayo, ikaw nga ba? Teka, Mirna, ikaw pala. O bakit ka nandito? Pulis ka na ba? Ay hindi, yung nobyo ko ang pulis. Hinihintay ko nga siya Ikaw, bakit ka pumunta rito? May ire-report ka sa pulis? Wala naman. Kundi pulis ang kalibin ko 2 taon na kaming nagsasama at may 2 na kaming anak. Ganun ba? Alam mo, Lerma, pareho tayo.
na pulis ang kapalaran natin. Mina, sweetheart. Hintayin mo ako sandali. Lerma, bakit nandito ka? Nakalimutan mo na yata ang suporta mo sa ating mga anak. Matagal nang hindi ka nagpapadala. Nagugutom na nga ang mga anak natin. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Ano kaya ang gagawin ni Mirna? Sandaling yun na kanyang nalaman. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.